Listen, perhaps nothing is wrong with your dreams. Wala, okay. Perhaps there is something wrong with your deadlines. Deadlines, dreams should have deadlines. Napakahalaga niyan. But they should be flexible. It is very important to have a deadline. Example, you should say, I will launch my new business January 2025. I will lose 20 pounds. Sakto. By December 2024. I will be debt-free by July 2025. I will be married by January 2032. Ang tagal, di ba? No? Pero may deadlines. Deadlines are good because they push you to action. Pag walang deadlines, pabanjing-banjing ka lang. Okay yan. Maabot ko rin yan bukas. Ano yung bukas? Maglagay ka. But, sabihin nyo nga, but. Everybody, but. In your biggest dreams, please be flexible with your deadlines. Be flexible. Why? Precisely because they are bigger than you are. So you've got to wait for God's provision. And this is what I found out. Nako, tagal ko na naglilingkod kay Lord. Ito ang nadiskubre ko. God is not in a hurry. Hindi nagmamadali. Tayo nagmamadali. Kailangan makuha ko na yan. Kaya siya, relax. He takes His time. Why? Why is God taking His time? Ikaw gustong-gusto mo na. Kaya ikaw, pag hindi ako nag-asawa, kahit na hindi, magkaanak lang. Di ba? May mga ganun. No? Kaya you're putting the matters into your own hands and that is, God doesn't like that. What do? You wait for God's provision. Ang laki. Ang laki ng pangarap. Hihintayin ko si Lord. Ipoporma ko ang sarili ko para habang naghihintay, pag dumating, handang-handa na ako. Why is He taking His time? Why is God not rushing things? Listen, because God's priority is not your destination. His priority is your development. Sa Tagalog, pag hindi ka ayos at nakuha mo na kaagad yung gusto mo, itatapon mo siya. Kaya si Lord, ang ginagawa niya, binibigyan niya ng oras, ayusin ka. Ang maganda niya, kung gusto mong madali, ayusin mo kaagad sarili mo rin. Para pagdating, kayo na, ito na, sa'yo na yan. Imagine, pangarap mo magkaroon ka ng bagong kotse. First time mo yon, tapos di ka marunong mag-drive. Sige, good luck. Punta ka sa feast. Thank you, Lord. Baba ka dyan. Sige nga, kaya mo yan. Ang hirap dyan, ha? Gasgas lahat. Hindi ka pa handa. Pero kaya si Lord, ito His priority is not the dream. Ganda nito. His priority is you, the dreamer. Kaya please be flexible with your deadlines. Lalo na pag malaki. Third is this. Please be free from your details. May mga detalye. You need to have details for your dreams. But please, do not be too much attached to them. Huwag masyadong kailangan lahat ng detalye. Wag. You need details, Because details fuel your imagination. Sabi nga ni Einstein, imagination is more powerful than your intellect. Which is true. Kaya pag meron kang detalye, grabe ang imagination mo. And you need details to make your dream visible in your mind. Kaya lang ito, Ito ang susunod. Pag palagi na lang talagang may detalye at ipipilit mo yan, hindi na makakilos ang Diyos. Naalala ko itong kilala kong babae. Single. Pakinggan niyo ang kwento niya, Single lady. Dasal siya kay Lord. Sabi niya, Lord, alam ko ako'y mag-aasawa, pero gusto ko sundin ka. Pero meron din akong nais sa magiging asawa ko. So sinulat niya 20 na katangian ng kanya magiging asawa.
Sabi niya, gusto ko po ganito, ganito. Tapos meron siyang negotiables and non-negotiables. Ibig sabihin, pag may nanligaw sa akin, tapos pumasya sa lahat ng non-negotiable, yung talagang kailangan lahat siya ganyan, okay. Tapos meron siyang konting listahan ng negotiable. Kahit wala ho ito, okay na. Pero sana meron din ito, 20. May nanligaw. Tiningnan niya yung listahan niya. Sa kanila lang dalawa ni Lord to, ha? Tiningnan niya yung listahan niya. Alam mo yung nanligaw, hanggang number 12 lang. Kulang ng 8. Sabi niya ay, next please. Dumating yung isang nanligaw. Tiningnan niya yung listahan niya. 14. Kulang ng 6. Sabi niya, hindi yan. Hinahawakan niya talaga yung listahan. Inalay niya kay Lord eh. Tapos may nanligaw. Pangatlong ligaw. Tiningnan niya yung listahan niya, 19. May kulang na isa na negotiable. Pwede namang wala. Tiningnan niya. Alam niyo kung ano yung pang 20 niya? Na wala dun sa lalaki? Nakasalamin. Ang gusto niya, yung magiging asawa niya, nakasalamin. Hindi nakasalamin. Kaya lang parang nahuhulog na yung loob niya. Sabi niya, sige Lord, okay na po ito. 19, yung 20 kahit di na nakasalamin, negotiable naman yun eh. Tapos ito na, sinagot niya. Maya, after a few years, wedding day. Alam niyo, wedding day. Nung nagmamarcha na siya, bigla siyang nagulat. Kasi yung magiging asawa niya, nakasalamin. Alam mo, naalala niya, Lord, yan yung huli kong nilista. Ibinigay niyo pa rin. Paglapit niya, sabi niya, ba't ka nakasalamin? Sabi nung magiging asawa niya, sabi ng doktor ko, talagang ayusin ko daw yung paningin ko para makita ko ganda-ganda mo. Grabe, no? Tinupad ni Lord. She was flexible from her details. But God was still faithful to His promise. O, tingnan niyo yung katabi niyo. Nakasalamin ba yan? Ha? Baka nandito ang hinihintay mo. Please include in your prayers details of what you want. Wag yung bahala ka na Lord, kahit sino na lang. Ano kahit sino na lang? Pag dumating, ba't siya? Di ba? Reklamo ka pa eh. No? Sabihin mo, ito po gusto ko Lord. Pero, eto na. But, at the end of the day, if you really trust God, please give Him the freedom to alter your details because He wants to give you only the best. Yan ang gusto-gusto ni Lord. God wants to give you only the best. Kaya payagan yung baguhin niya ng konti, yung detalye. Bakit? He wants to give you the best. Can you look at me please? The enemy of best is not worse. Ang best, ang kalaban, hindi worst. Hindi. Ang kalaban ng best is good. Si Lord, He wants to give you not good, because good for Him is cheap. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Ginagawa niyo ba to? Yung, anak, pwede na to. Di ba? Gusto natin ibigay yung talagang grabe, bakit? Anak ko yan eh. Si Lord, ganun din. Hindi ka papayag na, kawawa yung anak ko. Anak, isuot mo to, pantalon. Ano yan? Si Lydia pants. Ha? Lydia? Ba't Lydia? Levi's mahal eh. Lydia na lang. Di ba? Mahal, Lydia. Kaya hindi nagtatakin yung anak mo eh. Hiyang-hiya sa tatak ng pantalon niya eh. Bibigay mo ba yun? Sa tingin niyo si Lord, bibigyan ka ng good? No way! Kaya lang minsan nakukuha natin yung good. Bakit? Pinipilit natin. Inaayos pa ni Lord eh. Hayaan mo siya. Because He only wants the best for you. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, God will give you the best. Go, God will give you the best.